So yun na nga mga pare ko, ipag-usapan na natin yung iba't ibang klase ng karera ng kalapate dito sa Pilipinas. Dahil meron ng isang nag-comment, si Master Nick Oy, ayan mga tol. So yan, maraming salamat sa pag-push ng content na to, Master Nick Oy. Kahit nag-iisa ka lang dyan, tutuloy na natin tong content na to, mga tropa. So pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng karera dito sa Pilipinas, or specifically sa NCR ginaganap at sa Central Luzon ng mga dre. At syempre pag sa Visayas ka, iba yung posibleng maging karera, at kung sa Mindanao ka naman, iba rin yung posibleng maging karera. Halimbawa nasa Mindanao ka na, nasa South ka na. So paano ka pa makakapag South na race kung nasa South ka na? At kung nasa North ka, paano ka naman makakapag North kung nasa North ka na, no mga dre? So yun, pag-usapan natin yung mga typical na karera dito sa Pilipinas. At gusto ko rin kamustahin yung racing pigeon culture diyan sa Visayas at sa Mindanao. Kamusta ba diyan? Kamusta ba yung kalakaran ng kalapate diyan? Dito sa Luzon okay naman, palag-palag. At nabalitaan nyo nga yung mga nakawan at bentahan ng mga nakawan na ang gulo no. Nakawan at lambatan, no? Nakita niyo naman sa balita, no, mga dre. Pero yun nga, pag-usapan na muna natin yung iba't ibang klase ng karera dito sa Luzon, specifically sa gitna ng Luzon, no, mga dre. Let's go. So, bale, meron akong 5 item na i-discuss sa inyo, mga dre. So, ito yung number 1, North Derby Race. Number 2, South Derby Race. At number 3, Summer Race. At number 4, One Loaf Race. At number 5, ito yung traditional na takbuhan or house to house, loft to loft, or yung tinatawag din ngayon sa makabagong henerasyon na street fight, mga dre, street fight, okay? So, dito rin sa video na ito, meron tayong additional info na pag-uusapan, which is yung mga category. So, yung mga YB category, OB category, at mga off-color category, mga dre. So, simulan na natin sa North Derby Race, mga dre. So itong North Derby Race, mga dre, ito yung karera na ginaganap sa isang racing pigeon club, mga dre. So typically around July to December. Okay? July to December, typically hindi fix, pero kanya-kanyang club, depende sa mga club. So around July to December, mga dre. At dahil nga North Derby Race, ang final destination is either sa Ilocos Norte or Cagayan, mga dre, no, mga dre. So minsan Pagudpud, minsan Cagayan. At kapag ganun yung final destination ng North Derby Race, ibig sabihin ito ay it's either ikaw ay nasa NCR, nasa Central Luzon, or sa bandang north ng Calabarzon region, no, mga dre. Alright? So ang mga challenge na pagdadaanan ng ibon mo ay more on mga kabundukan, no, mga dre. Lalo na kung sa Cagayan, ibig sabihin yung Cagayan kasi is nasa right part ng norte ng Luzon. So possible na madaanan nila yung mga kabundukan ng Cordillera at yung Sierra Madre na rin, mga dre. Ngayon, kung Ilocos Norte naman, so sa left part yan ng norte. So possible na maging challenge nila is may mga kabundukan pa rin naman, mga dre, pero sa kabilang gilid nila, or kapag uuwi na yung kalapati nyo, sa bandang kanan nila may karagatan, no, mga dre, no. So pag may karagatan, syempre asahan nyo na yan, tabing dagat, malakas yung hangin, mga dre, no. So yan ay North Derby Race na ginaganap around July to December, na may total na 400 kilometers ang layo. Tawid bundok, it's either Ilocos Norte or Cagayan. At yun na nga, binubuo pala siya ng minsan 4 hanggang 5 training. Tapos yung umpisa ng training is either sa Pampanga or sa Tarlac, yung bandang bungad ng Tarlac, Concepcion Tarlac, hanggang sa dulo ng Pangasinan. And then umpisa ng lap, minsan inaabot to ng 4 na lap hanggang 5 lap, mga dre. So umpisa ng lap is bungad ng La Union, parang Augo o La Union pa nga yata. Tapos yun nga, final destination sa
Pagudpud. So final lap, it's either Pagudpud or Cagayan, mga dre. At magtungo naman tayo sa South Derby Race, mga dre. So kapag South Derby Race, ito ay madalas at kadalasang ginaganap ng January hanggang March or April. Pero meron din naman na December hanggang March, mga dre. At inaabot to ng 600 kilometers. Isa sa pinakamalupit na karera sa Pilipinas, no? Yung South Derby Race para sa mga NCR, Calabarzon at ano ko tawag dito? Mga taga Central Luzon, no, mga dre. So, yun, December hanggang March ng next year. Tapos, 600 kilometers. At ang challenge dito ay tawid dagat, mga dre. Hanggang Tacloban yan, no? So, typically, ang training nito ay inaabot ng 5 lap, 4 hanggang 5 lap. Tapos yung derby lap naman, inaabot din ng 4 hanggang 5. Minsan may 6. Depende sa club, mga dre. So, yun, ang challenge dito ay yung pagtawid ng dagat, mga dre. Alright. So, dumako naman tayo sa ating number 3, ang summer race. So, ang dahilan kung bakit merong summer race is because para sa buong taon, makover nila na lahat may race. Kasi nga, sa South Derby Race, January to March, and then, yung North Derby Race, cover siya ng July hanggang September. So, merong gap, mga dre. So, itong gap, ay mako-cover ng summer race. Itong summer race naman, minsan kokonti lang yung lap, no? Hindi masyadong maraming lap, siguro mga tatlong training, tapos tatlo hanggang 4 na derby race, no, mga dre. So para siyang fun race event. Madalas to sa norte, pero minsan meron din namang south. So ito yung pang-gap nila or parang filling the gap sa buong taon. Para lahat ng buong taon, buwan-buwan merong ganap yung mga fanciers, no, mga dre. I forgot to mention pala, mga dre. So dagdag din sa mga challenge yung mga amihan at habagat, no, mga dre. Ayan. So kapag January, medyo amihan pa yung bitaw niyan, tapos bandang July hanggang August to September, habagat yan. And then papasok na yung November, amihan na ulit. Alright. So, yun yung summer race. Ayan nga, pang fill the gap. Tapos ang number 4 naman natin is one loaf race, mga dre. Ito yung tipo ng karera na lahat tayo ay pantay-pantay, no, mga dre. So, i-enter natin yung ating batang kalapate sa nag-iisang race or nag-iisang loaf, mga dre. So, magbibigay tayo ng 60 days old na kalapate. At iisang loaf lang kasi nga one loaf race eh. So iisang loaf, iisang pagkain, iisang supplements, patas na laban, at meron itong north at south, mga dreno. So ang pinagkaiba ng one loaf race pare-pareho yung distance at hindi tayo pwedeng lumamang. Unlike sa mga North Derby race, yung mga kalapati is nakatira sa atin, yung kalapati natin. So diskarte natin kung paano sila ikukondisyon. Pwedeng lumamang tayo sa pagkukondisyon, depende sa kung may pera at oras ka. Pwedeng yung iba hindi makalamang kasi nga wala silang time or wala silang enough na funds para magkondisyon. Pero dito sa one love race, pare-pareho, pantay-pantay. At dun talaga malalaman kung matindi talaga yung kalapati mo, no, mga tropa. At dumako naman tayo sa last item natin, number 5. Ito yung takbuhan or traditional na karera ng kalapate, no, mga dre. Ito yung house to house. Ginaganap to sa mga magtotropa lang or magkakakilala sa barangay, or minsan sa labas ng barangay nyo meron kang kakilalang gustong makipag house to house, loft to loft, or yung street fight. So bali ang gagawin dito, so yung kalaban mo na ka loft to loft or kalaban mong fancier, pupunta sila sa bahay mo, tapos ikaw naman pupunta ka sa bahay nila, at dun mo palili pa rin yung kalapate, no, mga dre. At kung sino yung maunang makauwi, syempre yun pa rin yun yung mananalo, no, mga dre. So minsan naman magsusukat lang kayo ng distansya. Minsan pinapakawalan yung kalapate hindi sa bahay nung
hindi sa bahay nung mga fancier. So, papakawalan siya sa isang specific na lugar na sinukat yung air distance, mga dre. And then, once na yung kalapati mo ay makauwi, so tatakbo kayo sa isang specific na lugar para dalhin yung kalapati mo. At kapag ikaw yung unang nakarating, bit ang iyong kalapate na kadalasan nga itinatakbo ito. So, ibig sabihin ikaw yung panalo, mga dre. Alright? So, North Derby Race, South Derby Race, Summer Race, One Love Race, at Takbuhan Race. Or yung traditional na house to house, mga dre. Hindi mo na kailangan magkaroon ng Racing Pigeon Club pagdating sa takbuhan. So, additional information naman tayo, mga dre. So, YB category. Ano nga ba yung ibig sabihin ng YB category? Let's say, for example, ang North Derby Race ay ginaganap ng July to December. So, ipagpalagay na natin na magre-release sila ng singseng ng January. So, dapat yung nirelease na singseng ng January ng isang specific na Racing Pigeon Club, yun ang makakapasok sa Young Bird category. At mas malaki yung premyo ng Young Bird category kasi nga, mas challenging kasi nga bata pa yung kalapati na isasali mo sa Young Bird category. So, dapat sa Young Bird category, kung ano yung nirelease ng Racing Pigeon Club para sa specific na karera. Okay? So, sa Old Bird category naman, mga dre. Sa Old Bird category, ito yung mga kalapati na hindi na nakaabot sa, or paano ba? Yung Old Bird category, halimbawa, North Derby Race ang sasalihan mo, pero hindi ka nakakuha ng North Derby Race, bagkus mas matanda yung kalapating isasali mo. Let's say, for example, ang sasali ka sa 2026 North Derby Race, tapos ang singsing ng kalapati mo ay 2025 North Derby Race, ibig sabihin, pasok yan sa Old Bird category kasi nung last year pa yan. O kaya naman, pareho nga ng club, halimbawa BBC, sasali ka sa BBC ng North, tapos ang singsing ng kalapati mo ay BBC din naman, pero SDR last year, so Old Bird siya, mga dre. At kasama rin naman dyan yung commercial ring, mga dre. So kapag commercial ring, o kaya naman mga club ring na, o kaya pag hindi ka member, mga dre, halimbawa, sasali ka sa BBC North, tapos ang ibang Racing Pigeon yung singsing nung sa'yo, pero North pa rin naman, tapos 2026 pa rin naman, Old Bird category pa rin siya, mga dre. Okay? So, malinaw naman, di ba? Mag-comment lang yung mga hindi nakaintindi, mga tropa. So, sa off-color category naman, mga dre, kahit na isinali mo na ng Young Bird at Old Bird category yung kalapati mo, pwede mo pa rin siyang umentry ng panibagong category, which is off-color na mga kalapate. So, kumbaga, sa ibang karera, or sa iisang karera, tatlong kategory naglalaban-laban kasi hindi sila magkakapantay ng abilidad. So, yung mga YB, mas challenging. Yung mga OB naman, Old Birds, medyo expected na natin na makakaya nila yung lipad. Tapos sa off-color naman kasi, yung off-color, mga dre, ito yung mga kalapati na magaganda yung kulay pang display. Pero ang risk nun, mga dre, is mabilis madamage yung mga pakpak nila dahil nga hindi sila 100% na binread for racing talaga, for tough race. So off color, ito yung mga white feathers, yung mga ganong klase, white feathers, mga rare color yun, no? So base sa record, bibihira lang yung mga nagcha-champion or mga nakakauwi na off-color at mga rare color. So, ibang category sila. So, magkakalaban sila, mga dre. So, ang kalaban ng off-color ay mga kapwa nila off-color. Ang kalaban ng Old B ay mga kalaban nila, kapwa nila Old Birds.
Same goes with YB mga dre. So sa pooling naman mga dre, ito madalas na rin pooling, no. So pooling, ito yung madalas na side bet or parang pustahan. Depende sa arrangement ng club. Or kung hindi naman ng club is yung sa mga sa depende sa chapter ba yun, sa loading bay or depende sa munisipalidad kasi itong pooling na to minsan sa training pa lang nagkakapustahan na. Hindi kasi wala akong maisip na ibang salitang mas maganda basta yun ang naiisip ko, pustahan mga dre. So hindi mo na kailangan hintayin yung final lap bago mo makuha yung premium mo. Dito sa pooling, training pa lang pwede na magkapustahan. First lap pa lang, second lap, third lap pwede na magkapustahan. Minsan kada lap may pustahan pa ng mga dre. At idagdag na rin idagdag ko na rin yung mid toss mga dre, mid toss. So halimbawa, yung first lap natapos mo yung sa Agoo La Union, tapos yung susunod na lap ay sa sa Bangar La Union. So minsan may mga club na nagpapa-mid toss mga dre. So ang gagawin mo lang is magbabayad ka lang ng pampamasahe. So yung first lap ay Agoo, second lap Bangar La Union. So itotos nila yung kalapati mo sa bandang San Juan La Union. Kasi yun yung nasa gitna ng Agoo La Union at Bangar La Union. Kaya nga sa tinawag na mid-toss mga dre. Pero walang score yun. Kumbaga, parang dagdag training lang siya para mag-success yung kalapati mo from first lap to second lap mga dre. Alright? So hanggang doon lang muna yung ating video. Medyo natutuyan na ako ng laway. Pero ito na yung pinaghandaan ko talaga dahil feeling ko ang hirap niya i-explain lalo na sa isang walang bitaw na panser na puro vlogger lang at impormasyon ng gustong ihatid sa inyo ng mga dre. At sana nagustuhan niyo yung ganitong klase ng vlog na puro impormasyon lang yung wala masyadong a day in a life shit. No, kasi mas gusto ko talaga yung mga ganitong vlog yung talagang naghahatid ng impormasyon kaysa yung mga a day in a life shit na parang nakaka-bored naman. So, yun. Like, comment, and subscribe and hit the notification bell. At kung meron kayong di naintindihan, kung meron akong hindi na isama ng impormasyon, i-comment nyo lang mga tropa. Basta, i-comment nyo ng maayos, yung maayos na pananalita. Alright? So, happy flying, happy keeping, at keep safe. Alright.